5 things na kailangan mong gawin pagkarating mo dito sa Canada bilang temporary resident. Congrats! Siguro pinapanood mo tong video na to dahil na-approve na ang iyong temporary resident application or kaya naman naghahangad kang pumunta dito sa Canada. Ang mga temporary resident nga pala, ito yung mga international students, open work permits, and closed work permits for example. Ang una mong gagawin pagkarating mo dito sa Canada is kailangan mong bumili ng transportation card o tinatawag naming Presto Card. Ito nga pala yung Presto Card. Magagamit mo to sa mga buses, sa mga subways, and sa mga train dito sa Ontario, Canada. Saan mo ba mabibili to? Mabibili mo to sa shoppers, sa ibang convenience stores, o kaya naman pag may nakita kang kiosk na ganito, pwede mo siyang bilhin. As of today, itong card na to, nagkakahalaga to ng $4. Kailangan mo tong i-load. Meron tong app sa iPhone or sa Android store. Pagdating namin dito sa Canada way back August 2022, physical card lang ang pwede. Pero ayon kay Leslie, nung nagko-commute na siya after 2 years, meron ng digital application itong Presto. Pwede ka na magbayad ng iyong pamasahe digitally or pwede mo nang install to sa phone. Pero upon installation, hindi mo na daw magagamit itong card mo. Doon ka na sa phone magbabayad. Magkano nga ba ang pamasahe dito sa Canada? Well, nagba-vary siya kung saan ka sasakay. Sa Ontario, pag sumakay ka ng bus within your city, pagkabayad mo, meron kang 2 hours. Yes, tama. 2 hours para gumala sa within the city, libre yun. Basta within your city, pwede kang mag-tap-tap or pwede kang pumunta kahit saang lugar, wala ka nang babayaran. One time fare lang siya within 2 hours. Sabi ko nga, itong Presto Card mo, pwede mo nang gamitin sa mga subway and TTC. I think this year lang to na approve. Ang next na kailangan mong kunin is your SIN or Social Insurance Number. 9 digits ito. Saan mo ba makukuha tong SIN na to? Kuha mo to sa mga Service Canada Center. Kailangan mong i-provide yung mga necessary documents mo bilang temporary resident ng Canada. Pag na-approve ka na, ibibigay na nila yung 9-digit SIN number mo. At huwag mo itong ipapakita sa iba, huwag mong i-misplace dahil pwede ka nilang nakawan ng identity. Para saan ba tong SIN? Kailangan mo i-provide to pag magbo-work ka na. Kailangan mo din to para pag nag-claim ka ng tax credit, ibibigay sa'yo yung mga refunds mo on the following tax year. Access yung mga government benefits like mga child benefits and other benefits, carbon benefits and stuff. Thing na kailangan mong gawin pagka dating mo dito sa Canada, kailangan mong mag-open ng bank account. Hindi na advisable na magbayad ng cash dito sa Canada. Halos lahat ang ginagamit na is mga credit card or itatap na lang yung phone pag nagbabayad dito sa Canada. Pansin ko din dito sa Canada nung nagbabayad kami ng cash, hindi nila alam magbilang ng pera kasi hindi sila sanay. Wala rin silang panukli sa mga malaking bills katulad ng $100. Naranasan namin pumunta sa shoppers, wala silang panukli sa $100. Maiging mag-open ka ng checking account or savings account sa mga bangko na to. Upon opening a savings or checking account, mag-request ka na din na mag-open ng credit card. Kasi dito sa Canada, kailangan mong magkaroon ng credit card. Pag ikaw ay international student, ma-approve ka talaga. Pero pag ikaw ay open work permit or closed work permit, pwede mong pakiusapan na kahit bigyan ka ng $500 or $100 credit limit at pag nagkaroon ka na ng trabaho, pwede mo tong i-request na increasean ka na lang. Fourth, na kailangan mong gawin pagkarating mo dito sa Canada, kailangan mong kumuha ng mobile number. Option mo yan kung gusto mong kumuha ng plan o yung number lang. Kung okay pa naman yung phone mo, bakit ka pa kukuha ng bagong phone? Ang kunin mo na lang number, wala ka pang babayaran.
Pag meron ka namang phone na gumagana pa, pwede mo na itong gamitin. Huwag ka nang bumili ng phone kasi mapapamahal ka pa. Bayaran mo na lang yung number at syempre, lagyan mo na din ng internet bundle kung sakali. Unlimited call and text sa US and Canada plus internet, sulit na yon. Sa case namin, sa Fido kami pumunta kasi pagdating namin dito, meron silang promo doon sa mga newcomers or yung mga back to school promo. So wala pa kaming credit card noon nung kumuha kami ng number. Naki-plan muna kami sa tita namin. Tina-transfer na lang namin yung bayad namin sa tita namin kasi wala kaming credit card doon, hindi kami pinayagan. 2 years, nagsariling plan na kami. Lumipat pala kami sa Rogers. Yan, dito sa Rogers. Meron kasi silang promo, hindi pa rin kami kumukuha ng phone kasi okay pa naman yung phone namin. Nung kumuha kami ng phone, ang kinuha pala namin is iPhone 13. First time din namin mag-iPhone. Iba pala ang feeling pag naka-iPhone ka. Sobrang basic, sobrang ganda compared sa mga Android phones. Kaya ako nire-recommend na kumuha ka muna ng credit card is para makakuha ka ng mobile phone. Nangyari na kasi sa amin na hindi kami pinayagan kumuha ng mobile phone kasi wala kaming credit card. Kaya sinadjust ko, unahin mo tong credit card and then saka kumuha ng mobile phone para may sarili ka. Once kasi na meron ka ng credit card at na-charge ka na Canada, importanteng na-maintain mo ang credit score mo. Kung mataas ang credit score mo, hindi ka mahihirapan mag-loan dito sa Canada. Pero pag mababa naman, most likely hindi ka bibigyan ng bangko ng loan. Fifth na kailangan mong gawin dito sa Canada, optional to, driver's license. Sa Canada, para sa akin, must have dito sa Canada. Kasi during winters, napakahirap mag-commute. Sayang ang oras. Let's say for example, ang bus mo is 2 hours. Pag nag-drive ka, 30 minutes lang yun. Nasayang na agad ang 1 hour and 30 mo. Yan din ang kailangan mong pagdesisyonan. Para sa akin, time is gold. Ang pera, na-earn yan. Kaya mong ipunin, kaya mong ma-recover, pero ang time, hindi na. Recap, ito pala yung mga kailangan mong gawin dito sa Canada. Sana nakatulong ito. Stay tuned sa mga next video. Peace.